Hello guys, good morning guys sa ating lahat guys. Welcome back to my channel. Ngayon guys, nandito tayo guys sa ilalim ng LRT7. Galing tayo ng galing tayo ng SM Fairview. Hinatid ko yung guys, may hinatid lang akong wallet guys do sa kasama sa kay Dayan. Ngayon guys ay galing ako ng guys, nakapaghatid na ako ng kasama ko guys sa Bagongbong, Caloocan. Kanina guys pag alis ko sa bahay, hindi ako nakapag-vlog kasi nga medyo maulan. Kanina umaga masama ang panahon. Pagdating ko sa pagdating ko ng Sabarte sa may Bagongbong, Caloocan, dumiretso ako ng SM Fairview kasi may hinatid ako. Ngayon guys, pauwi na tayo ng bahay. Dito tayo ngayon sa LRT7 dumaan. Ito guys, ito yung LRT7 guys, no? Yan, ito yung LRT7. Malapit na matapos. Tsaka pala guys, shout out nga pala sa lahat guys, no? Madam Lore, shout out. Sa lahat po ng sa lahat po ng mga ghost hunter dyan sa Mindanao, shout out sa inyo lahat mga bro. Ingat po kayo palagi, ingat po kayo palagi dyan kasi nga maulan na masama ang panahon ngayon. Kaya ingat na lang. Sa lahat ng mga riders dyan, ingat po tayo sa lahat. Tayo boss, Colonel Bosita, shout out sa iyo idol. Shout out sa yung mga pangampanya. Boss Colonel Bosita, Congressman. Mamasyal ka naman dito sa Bulacan. Ay guys, napakalinis yung yung LRT7 guys Pero pagdating sa unahan guys, medyo sumisikip kasi nga nagagawa ulit sila ng mga poste ng LRT7. Malapit na to guys, malapit na to matapos, malapit na sa SM Tungko. At ito guys, yan. Binabalutan nila guys, yan Kasi nga pag nagbuo sila para hindi yung mga dumi hindi pumupunta dito, yung mga malalaglag na mga bato hindi matatamaan yung mga bus, mga kotse. Siguro guys, pag natapos to guys napakaluwag na siguro dito guys, walang traffic. Walang traffic dito guys papuntang Bulacan. Dahil napakaganda na siguro dito guys pag natapos, napakaganda na siguro nitong kalsada. Ayun mayroon ng mayroon ng MRT7 nandito nakaparking sa labas. Hindi lang natin makita dahil yung cellphone natin guys nakalagay sa folder ng sa motor. Hindi natin ma-picturean or mabidyohan man lang. Ayan nyo guys, sa susunod guys ihinto tayo, bibidyohan natin. Ay nagmamadali ako guys, gawa nung yung mga tuta lang ang nakatira doon sa bahay ngayon, naiwan. Kaya uwi tayo ng mabilis. Kaya nga pala guys pasensya na kayo guys kung wala pa akong upload dahil na-stress ako guys sa kapatid namin doon sa Cebu. Dahil siya guys na mild stroke siya. Ang problema guys napakalaking problema talaga guys. Yung mga anak guys, kahit isang mga anak ayaw nilang makasama ang kanilang papa. Ang gusto ng tatay nila guys makauwi ng Bohol at doon daw magpapagaling.
Ang tanong guys, kahit isa sa kanilang mga anak ayaw makasama. Yun ang pinakamalaking problema doon. Kaming mga kapatid guys, wala namang problema sa amin kung uuwi sa Bohol. Ang tanong kung sinong mag-aalaga. Kasi siyempre kanya-kanya na kaming mga may pamilya. Isa pa si nanay, matanda na, hindi pwede si nanay ang mag-alaga kasi si nanay matanda na. Si nanay nasa 80 na. Nasa 82 years old na ang nanay namin, kaya hindi na pwede siyang mag-alaga. Yung mga anak naman guys, wala talaga guys, no? Napakahirap talaga guys na tatay mo na gustong umuwi sa anak, ayaw tanggapin, ayaw nilang mag-aalaga. Ayaw nilang mag-alaga guys ng kanilang papa. Ngayon guys, nagkasakit at na mild stroke. Kami ng mga kapatid guys ang lumalapit sa mga anak na alagaan nyo hanggang gumaling. Kasi nga guys, no, sa totoo lang, kung wala ang tatay nila, hindi sila lalabas dito sa mundo na to guys, no, di ba? Hindi lang makikita ang mundo. Kung anong ganda sa kalibutan or mundo. Wala akong magagawa guys, kundi nag-ambag-ambag na lang kami ng pera para lang mailabas siya sa ospital at maiuwi doon sa Bantayan, Cebu, doon sa probinsya ng babae. Ang problema guys, yung babae guys, parang nakikita namin, yung parang napapansin namin parang gusto na rin niya na pinapauwi yung asawa niya doon sa amin. Pangalawang asawa na kasi yan guys. Ang problema kasi napakahabang kwento guys, no? Napakahabang istorya sa buhay ng tao na yan, yung kapatid namin. Mahabang istorya at mas masarap nga guys, no, interviewin natin kung bakit. Siguro guys, no, ang masasabi ko lang, guys sa mga anak nila, sabi ko, kahit ano yan, may sakit na yan, dapat alagaan nyo. Kahit papaano, naging ama rin sila sa inyo. Saka isa pa guys, habang buhay pa, alagaan nyo. Paano pagpatay na yan? Di ba? Ay wala, ayaw talaga nila. Wala na akong magagawa guys, no? Guys, gusto kong tumulong. Ang problema ko guys, wala akong pera. Wala akong pera. Wala pa akong sahod sa YouTube dahil maliit lang ang views. Wala pa tayong kita. Matagal na ako nagbablog guys, pero wala talaga. Pakaliit yung views natin guys. Napakalit yung views natin guys, kaya hindi tayo makasahod. Ano pa lang yun, magkano lang yung dollars ko guys na nasa ano ko, 35 lang ata. Kaya napakahina. Gusto kong tumulong guys sa kapatid ko na may stroke. Wala akong pera, wala akong trabaho. Anong gagawin ko guys? Kung makita nyo lang yung video ng kapatid ko guys, nakakaawa. Tsaka guys, ang sabi ng doktor, mayroon daw nakitaan sa utak niya. Hindi ko alam kung ano yun guys, no? Ang tanong ko guys, no, mayroon pa akong katanungan sa kanya. Dapat nga pupunta ako sa kanila
Ang problema ko, walang pamasahe. Yun ang problema ko. Hindi ko alam guys kung saan ako kukuha ng ano. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng financial na pamasahe para makarating ako sa kanila. Biruin mo naman guys, no? Nagpadala yung nanay ko na 5,000. Alam mo kung saan kinuha yung pera? Inutang pa. Nanay ko pa ang nagpursige ng mangutang ng 5,000 para lang maipadala doon sa kapatid namin. Yung mga anak guys, walang pakialam. Walang pakialam yung mga anak sa tatay nila. Yung kapatid ko guys na babae, kung wala pang anak na maliit, siya sana ang pupunta ng Cebu, siyang pupunta doon. Kasi nga yung asawa niya guys na pangalawang asawa, parang parang napapansin namin, parang ayaw niyang mag-alaga. Parang napapansin namin yun. Ngayon guys, pinadalhan namin ng pera kagabi, 5,000 para makauwi ng Bantayan, Cebu. Gusto ko sana ma-interview, gusto ko sana pumunta para interviewin. Ang problema ko guys, wala akong pera pamasahe papuntang Bantayan, Cebu para madalaw ko yung kapatid ko. Siguro kung may maawa sa akin guys na sponsor na makapunta ako sa Cebu para madalaw ko yung kapatid ko. Ako po'y lubos na nagpapasalamat kung mayroong magbibigay tulong, kunting pinansyal para sa gamot ng aking kapatid. At ako po'y tumatanaw na utang na loob sa inyo. Itong pagbablog ko guys, hindi para sa akin to, kundi para sa lahat. Kaya ang aking vlog, para lang ito sa mga mahihirap. Para lang ito sa mga mahihirap. Pasensya na kayo mga sa lahat po ng nakapagpanood nitong aking vlog at nakakarinig. Pasensyahan nyo na po kung nasabi ko yon, kasi nga diba, tama lang naman diba, ang tulungan ay mahirap lang, hindi na yung mayaman, kasi mayaman na sila eh. Ang problema ko guys, paano umangat ang ating channel, yun ang tanong ko. Kasi nga wala akong vlog. Hindi ako makapunta sa malayo dahil hatid sundo ako sa asawa ko guys. Umaga, hapon, hatid sundo. Kaya wala talaga akong vlog. Ang vlog ko guys ay sa umaga hatid sundo. Pag mayroon akong mapupuntahan ng malayo, yun ay vlog ko siya. Yun lang. Pero sa lahat po ng mga subscribers, mga silent viewers, lahat po ng mga subscriber, kahit ganito lang po ang vlog ko, suportahan ninyo dahil ito po ay para po sa atin. Wala po kayong dapat alalahanin dahil yung pagkita ko, pag kumita talaga ako, makikita nyo guys kung saan pupunta ang kita ko. Siyempre, babawasan natin sa gasolina, pagkain, pang change oil dito sa ating kabayo na motor, di ba? Isa ba guys, mayroon akong mga guys, mga damit, matagal na yun guys na gusto kong ipamimigay. Ang problema, wala akong masakyan. Guys, nandito na tayo guys sa Sigsag Road sa may Bulacan. Ayan. Pauwi na tayo ng bahay guys. Yan. Guys, Sigsag.
Ang lalaki ng truck guys, oh, salubong natin. Patay, bumangga. Lasing siguro yon. Bumangga yung kotse guys, no? Hindi ko natinignan guys, eh, wala ng tao. Hindi ko alam kung may tao yun guys, no? Mabilis kasi yung takbo ko guys, kaya hindi ko naman alam guys na bumangga yung kotse na yon. Kasi nga nakita ko guys, maraming yung sanga-sanga ng kahoy ba na pumatong doon sa ibabaw ng kotse. Yung nakita ko guys na sa unahan, dumapo na pala sa puno ng kahoy. Ay guys, paakyat na guys. Akyatin na naman to guys, papuntang Star Mall. Ay guys, akyatin at paliko, parang bitokang manok din. Hindi naman siya yung bitokang manok, paikot-ikot lang. Ayan. Guys, sa totoo lang guys, no, dito sa Bulacan guys, hanggang ngayon guys, napakalamig pa rin. Kahapon guys, ang dito, kahapon 24 degrees. Ngayon 23. Bumaba siya ng isa. Kaya sobrang lamig. Kita mo naman guys, makulimlim oh. Makulimlim at hindi mo maintindihan yung langit kung uulan o hindi. Sobrang lamig dito guys. Guys, mamaya guys, no, mayroon akong ikukwento sa inyo mamaya. Mamaya na guys, no, pagsundo natin, mayroon akong ikukwento na lang sa inyo mamaya. Kaya samahan nyo lang ako guys sa aking biyahe mamaya hapon, pagsundo. Kaya guys, hindi ko na to pahabain pa ang aking video at aking vlog. At maraming salamat sa inyo lahat guys sa pagsama sa aking biyahe at sa aking araw-araw na pagbablog. Kung ano mang makikita nyo guys sa aking vlog guys, no, pasensyahan nyo na. Dahil wala po tayong lakad na malalayo. Kaya pasensyahan nyo na talaga guys, no. Yan guys, nagtatawiran na yung mga tao guys. Kaya pasensyahan nyo na talaga guys, no. Guys, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyo lahat guys. Please like and share and subscribe my YouTube channel, Carlo GP Vlog. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyo lahat guys. Hanggang sa muli guys sa ating next vlog. Mabo! Shout out sa lahat.